Tukoy na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang kinaroroonan ng 4 na dayuhang pinaka-boss umano ng iligal na pogo sa bansa. Ayon sa PAOK, gumugulong na ang proseso para sila'y maaresto. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Yes, Luisa. Angelic, umuusad na nga ang plano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission para maaresto ang tinuturing na 4 pang dayuhan na di umano'y financier din ng iligal na operasyon ng Pogo. Ayon sa tagapagsalita ng PAOK na si Dr. Winston Casio, tukoy na nila kung nasaan ang mga ito at gumugulong na ang proseso para sila ay maaresto. Narito ang pahayag ni Dr. Winston Casio. May lead po tayo, kasalukuyan po natin silang binabantayan. At nagde-develop lamang po tayo ng kaso sapat para mag-apply ng search warrant at saka mission orders para sila po ay masakot at madakip natin. In the next few days, weeks siguro, makukuha po natin lahat ng mga ito. Ang 4 na dayuhan naman na ito ay pinaniniwala ang mas boss pa kaysa sa nahuli nilang di umano'y pinaka-boss ng Pogo na kilala rin bilang Boss Boga, Boss Apaw at Boss Bahaw. Ayon naman sa PAOK, sila ay mga Chinese at Malaysian. Binubuo na ng PAOK ang reklamo o kasong isasampa laban sa kanila. Solid po ang ating ebidensya laban sa mga ito dahil matagal na po nating minamanmanan ng mga ito. I'm sure hindi lang 4 yan, meron pa pong ibang mga kasama mga yan. Pero so far, 4 ang aming minamanmanan. Angelic, sa ngayon naman, bukod sa paghuli sa mga boss ng Pogo sa bansa, patuloy din ang pagpapasara ng PAOK at mga otoridad sa mga maliliit pang natitira na Pogo. Sa mga IGL o Internet Gaming Licensees, nasa higit 30 na lang anya ang nag-ooperate sa ngayon at unti-unti na itong nagsasara. Sa mga iligal naman na Pogo, nasa 50 hanggang 100 pa ang namomonitor ng PAOK na nag-ooperate. Kahit naman anya matapos na ang Disyembre na palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon para maipasara ang mga ito. Samantala, Angelic, ang Bureau of Immigration naman hanggang ngayong araw lang ang palugit na ibinigay para naman sa mga foreign national na nagtatrabaho sa Pogo na kinakailangang mag-downgrade ng kanilang 9E visa. Sabi ni Dana Sandoval, spokesperson ng BI, kapag nagpa-downgrade ng kanilang visa, mabibigyan sila ng 59 days na makahawak ng temporary tourist visa para maisaayos ang kanilang paglabas ng bansa. Kapag naman hindi sila nag-downgrade ng kanilang visa, ay tutugisin sila at ipade-deport ng pamahalaan. Yung legal po na aalis ng bansa will not be blacklisted. Yung mga magpapaiwan po na matingal na nasabi ko kanina matigas ang ulo at hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablacklist. Kaya naman ang BI, nasa 50% na ng mga foreign nationals na nagtatrabaho sa Pogo ang kusa ng umalis ng bansa at nag-downgrade ng kanilang visa. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.